A piece of advice from a father. In order for you to succeed, talagang kailangan magsasacrifice. Yun ang gina-advise ko sa mga young people, professionals, or whatever, sa aking mga anak. Kung gusto nyo maganda ang buhay nyo someday, ngayong bata pa magsasacrifice ka na. Kung ayaw mo naman, ngayon pa lang ay relax ka na sa buhay mo. Expect na pag tumanda ka, saka ka magsasakripisyo. Lahat ng sombrero para hindi makatanggal na. Mahal po. Ako po lagi meron sombrero. Malamig pati. Hi guys! Day off ko pa rin ngayon. Lalabas kami. Papasyal kami ngayon sa city. May kasama ako dito. May bisita kami dito sa bahay. Okay lang po. Pakita ko po kayo. Ayan, meet Tito Leo. Ayan, si Tito Leo from Iloilo. Yeah, galing siya ng Melbourne and nandito siya ngayon sa Sydney kasi pinsan siya ni Ate Edith. So, eto si Tito Leo. Nagpunta siya dito sa Australia kasi inihatid niya yung kanyang anak na international student dito. So, nakakatuwa, Tito. Kasi, di ba napaka-supportive na parents ni Tito. Imagine, hinatid niya yung kanyang anak para dito, mag-aral. So, kamusta naman po? Ano kanya sa Melbourne? Well, ako lang ngayon dyan sa Melbourne. Ngayon dyan sa staying in Melbourne. Kaya lang siya nakakainin pag walang ginagawa. I'm a workaholic person. Pag walang ginagawa, hindi gusto maglakwat. September po nung dumating kayo dito? September 4. Sabay po kayo? Oo. Inahatid ko siya Inahatid niya, syempre, para kwento ni Tito, makita niya yung anak niya ay okay dito, secure na yung trabaho, yung matitirhan. And diba, nakaka-amaze na may mga parents na nakatulad ni Tito Leo at saka ng asawa niya na suportado ang anak sa mga gusto nilang gawin. Tito, yung anak niyo, ang course niya ay... Actually, mga anak ko is civil engineer by profession. Sa Pinas, ano po? Sa Pinas. Is a licensed civil engineer. Nag-work siyang 1 year sa DPWH. And then later on, mag-work siya sa DPWH, hindi pa siya nakaka-exam. After taking the exam, pagkatapos sa board, nag-apply ulit siya. So, he works sa City Engineer's Office ng Iloilo City. Tapos ngayon nag-aaral siya dito ng Civil and Construction Design. Civil and Construction Design. Diploma. O, bata pa naman yung anak ni Tito nga yung future talaga dito sa Australia. Ayun. Single. Thank you, Tito. Kakakausay niyo yung mga follow sa Iloilo. Shout out dyan sa mga kakilala ko at sa mga friend ni Apple. Hello. Kaya papasyal namin si Tito sa city ngayon, Sydney Opera House. Tapos babalik na siya ng Melbourne sa Sunday. Bye guys! Thank you, Tito. Bye. Tuloy ko yung vlog ko mamaya. Ganda. Let's go. Sige po. Ayan si aming driver. Ready na. Sasakay kami sa bagong car. Oo nga, bagong-bago pang car na. Amoy na amoy pa talaga. Sabi ka, bago itong sasakyan. Amoy na amoy pang pagkabago ng sasakyan. I'm back in the city with Ate Edith and Tito Leo pa rin. Mabuti ang ganda po ng weather ngayon na nakapasyal kayo. Maganda ang weather ngayon. Mas maganda yung weather ngayon kaysa kahapon. Diyan po ako lagi sumasakay. Dito, papunta sa Watson's Bay. Yun ang paborito kong puntahan dito, Watson's Bay. Tapos at least marami ka nang sanay ka na dito. 2 years na? Opo, 2 years. 2 years eh. Pag day off, namamasyal. Masarap pang mamasyal dito kasi libre yung mga pasyalan. Gandahan natin sa Australia, libre yung mga pasyalan. Lalo na pag nalilibre na rin yung pamasahe.
Minsan libre eh. May mga pagka- time ba libre pa masahe? Opo. Pag na-kompleto mo na yung required trips, Ang linggo yata ay libre. Hindi ko libre alam. po. Opo. Basta ilang 8 trips po ata. Mm. Pero pag Sunday yun, malimit nga eh. May mga Nafe-free sila. ako po. May mga libre Chinek ko pang yung masahe trips sila. ako. Na-complete ko na pala yung trips. Kaya, ano na, 0-0 na. Pag ano mo pag top mo ng mga ano na kahit na hindi walang bawas. Opo, walang bawas. Ito ang hindi nakakasawang puntahan. Itong Oo. Circular Quay. Yung Harbor Oo. Bridge, saka Opera House. Sa boat bridge. Ay, yung Pasyal-pasyal. ano yun eh, hotel yun eh. Parang Ay, yung sa ilalim ng ano yun? Oo, hotel yun. Hotel yun. Kasi yung iba kasi na nag-ano, dyan na lang halimbawa yung ibang mga turista dyan na uso rin ba dito yung natawag nilang sa atin ng Airbnb na gano'n? Opo, marami po dito. Kasi yung iba ngayong mga ano, di ba, mas mura-mura doon kasi Airbnb kaysa mga class na hotel eh. Opo, per day. Mas Pumunta kami sa matipid nga Hong po. Kong eh, siya nag-Airbnb na lang eh. Kahit nung pumunta kami sa Baguio, Yan, turistang-turista si Tito. Picturean ko po kayo. Tito. Picturean ko kayo ni ate. Gusto niyo pa yung sakop ba pareho? Mamaya, punta tayo dun sa may ano, para sa ako. Ah, sige po. Ayan. Ito maganda. 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. 1, 2, 3. Tigkalahati. Dito kaya, maganda. Ayan po, maganda. Kitang-kita. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Tama-tama. meron ako dulo. Ah, sige po. Ito. Ayan, ayan. Paganyan. Kita yung 1, 2, 3. Smile po. Ayan. 1, 2. Ang ganda. Ang inyong mga kuha. Opera House, yun ang pinaka-famous nila. Opo. Famous Opera House. Dati-dati sa YouTube ko lang yung napapanood. Nung una, sa mga pictures nakikita. Ngayon, 2 years ko nang binabalik-balikan. Umayo ka dyan. Yun sa ano, Sydney Opera House. May pangalan talaga. Sa may Macquarie chair doon, kung tawagin. Pag nandun ka, kita mo yung bridge and yung Opera House. Opo, kita pareho. So meron dong spot na yung bridge, nandun sa gitna yung Opera House. Punta na tayo kasi mamaya ang araw nandun ay mamaya na tayo picture dito. Pagbalik natin. Guys, masarap pala mamasyal dito ng mas maaga kasi wala pa masyadong tao. Oo. Tingnan niyo yung aking Picture ang background. aanahin mo maganda. sa Wala oh. Magpipicture-picture, magandang ano. Ayan oh, wala pang masyadong turista. Joy. Mas Joy, enjoy. Takot na takot Mas sa makakapag-picture ka ng ano, Ako'y takot na takot sa ano eh, sa lamig. Teka ba? Kaya kagabi nung narinig ko siya, umuubo na siya. Pag ako'y umubo na, magkakatarit na. Ako inuubo ng kunti eh, pero hindi masyado kasi sa lamig. Ayan, merong nag-photoshoot. Ha? Saan? Ayun po, yung naka-white. Naka-photoshoot yata sila. Siguro ano yun? Kinasal. Prenup. Prenup. Oh, prenup. Yan. Si Tito, turist. Tito, ilang beses ka na nagpunta dito sa Australia? Tourist? Many times Always tourist. Like, I think this is my 6th
or 7 times. Something like that. Kaya pala kabisado niya Oo. Sydney and Melbourne na ihatid yung ano niya. Yeah, Tito, yeah. any piece of advice nga sa mga international student na nandito? Since, Kaya mo maglakad ang ano? Well, as an advice sa mga international students na planning to visit Australia, maganda talaga ang Australia para Kaya sa mga kailangan na kabataan. pupunta rito. Kaya lang, ang advice ko, talagang magsasacrifice kayo sa simula. Anong bagay, you need to make some sacrifices guys, in order a for you piece to of succeed. advice from a father. In order for you to succeed, talagang kinakailangan magsasacrifice. Yun ang gina-advise ko sa mga young people, professionals, or whatever, sa aking mga anak. Kung gusto nyo maging maganda ang buhay nyo someday, ngayong bata pa magsasacrifice ka na, dahil kinakailangan magsakripisyo ka rin someday. Kung ayaw mo naman, ngayon pa lang ay relax ka na sa buhay mo. Expect na pag tumanda ka, saka ka magsasakripisyo. Kung may mimili ka lang Yes, di ba? Mamimili ka. Guys, nakaka-amaze, di You ba? need to choose. Nakaka-amaze sa makakausap ng ganitong You need to choose. father like Tito Leo. na sacrifice earlier or later. Yes, that's true. Tandaan natin yan. Sacrifice now or earlier or tatawag niyan sacrifice later later. gratification yan para someday mag-relax ka na dahil nag-sacrifice ka earlier. Pero pag ngayong bata ka pa, hindi ka nag-asikaso sa pag-aaral mo, ang advice ng mga parents na pinababayaan mo, easy ka lang, it's okay. Pero expect, pag may edad ka na, saka ka naman magsasakripisyo. Talaga, you So, have a choice. lagi may sacrifice yan. Be Sa mga prepared. estudyante, now you're planning to study in Australia, this is the best opportunity para sa inyo na kung mayroon kayong chance na makapasok dito sa Australia, because as I observe, when it comes sa mga benefits, maganda ang benefits ng Australian government compare sa other countries like America or Canada. Yun ang piece of advice ko sa mga young people, young generation. Yes, thank you Tito Leo sa inyong advice. Let's enjoy the Nice view place. now. Yes. Walk up to there. Layo-layo yung lakad na yan. Ay, walang problema sa akin na Edith maglakad. I'm fond of walking every day 3 kilometers. Guys, ang sarap kausap ni Tito Leo. Ang daming matututunan sa kanya. Sana kasama ko si Ren ngayon, kaya lang may work siya. Maghihintay ulit ako ng another 3 weeks para magkaroon ulit ng long weekend. Doon pa lang ulit kami makakapag-schedule na rin ng pasyal. But for now, yan, ako muna. Pero kasama ko naman si Ate Edith and si Tito Leo.